Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Bato de la Rosa. At syempre bago pa tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga subscribers natin, sa ating mga followers na nagtatanong bakit daw tila hindi na daw ako lagi nagbablog, ako ba daw ay natatakot o ako ba daw ay etc. o baka daw ako'y nabayaran. So hindi po yan totoo mga kababayan. Sa totoo lang, talagang ako po'y napaka-busy lamang po ngayong mga buwan na to dahil sa mayroon po tayong trabaho loob at labas ng ating tahanan. So ganoon pa man, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Okay, sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Bato de la Rosa. So ito na nga, kung maalala ninyo, napakatapang po nito ni Bato de la Rosa noong mga panahon na nagsasalita pa lang o naglabas ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes. So sa mga naging pahayag po ni Bato de la Rosa, kung titignan po ninyo, talagang nagyabang siya noong mga panahon na yon, naghahamon siya noong mga panahon na yon kay dating Senador Antonio Trillanes. At yun nga, gustong gusto niya na sabi pa nga niya kung gusto daw ni Senador Antonio Trillanes si Senador Antonio Trillanes ang pumosa sa kanya o sumama itong si dating Senador Antonio Trillanes para hulihin siya. Ngayon, marami din siyang sinabi at isa sa mga naalala ko na sinasabi niya, hindi daw siya takot sa International Criminal Court o hindi daw siya takot sa mga aaresto sa kanya. Pero kitang-kita naman po ninyo mga kababayan na hindi pa man lumalabas yung warrant of arrest laban po dito kay Bato de la Rosa, nauna na po yung takot. Naniguro na po si Bato de la Rosa at kumaripas na ng kumbaga sa away kumaripas na ng takbo para lang masiguro no na hindi po siya mahuhuli. So dito pa lang makikita na po ninyo mga kababayan na napakalaking duwag po. Pangalang Bato pero baklita pala. So alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, halos lahat naman po ng mga kakampi, kalyado, kasama ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, halos lahat sila mga duwag, hindi marunong humarap, takot na harapin no yung mga itinatapon sa kanila, binabato sa kanila. Siguro kaya takot dahil guilty sila. Yun lang naman yun para sa akin. Kaya sila takot kasi guilty sila, 'di ba? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, mayroon na pong naging pahayag si Secretary John Vic Remulla na ang dami ng mga pulis na uutusan at magiging kasama niya para hanapin o arestuhin itong si Bato de la Rosa. No, kung di ako nagkakamali 10,000 mga kapulisan ang gagamitin o isasama para po maaresto o mahuli ito pong si Bato de la Rosa. So ngayon naalala ko din yung sinasabi po nito ni Robin Padilla na kung aarestuhin nga itong si Bato de la Rosa ay isama na siya. Sa totoo lang, yung salita niyang yun, pakunwari lang yun. Sa totoo lang, hindi naman siya pwedeng hulihin kasi unang-una, hindi naman siya, wala siyang warrant. Maliban na lang siguro kung may warrant siya. Pero sa nakikita ko, siguro kung ito ay may warrant din to, malamang baka mas nauna pa to kay Bato de la Rosa ang tumakbo. Alam naman natin itong si Robin Padilla na artistahin dito. Talagang hindi artistahin, talagang artista talaga ito. Magaling itong mambola, nagtatapang-tapangan para lang sabihin na matapang. Kagaya ni Bato de la Rosa. Nung wala pa yung warrant na yan, anong sabi niya kay Trillanes? Make my day. 'Di ba? O ngayon na nandiyan na, nasaan na ngayon si Bato de la Rosa? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Basta mga kampon ni Rodrigo Roa Duterte ang magsasalita, wala tayong dapat paniwalaan sa mga yan. Dahil mga duwag yang mga yan, kagaya ni Sara Duterte. Alam niya na may kinakaharap siyang kaso. Alam niya na mayroong siyang may impeachment complaint laban sa kanya. Anong ginawa ni Sara Duterte? Nasa abroad. Naniniguro din na baka, di ba? Alam niyo na.
So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, talagang sa nakikita ko itong mga nangyayari ngayon sa mga kampo ni Rodrigo Roa Duterte ay sinyalis ito na kung saan ay talagang kinakarma na sila. Kinakarma sila sa kanilang mga pang-aabuso, sa kanilang pang-aapi, sa mga buhay na kung saan ay may karapatang mabuhay sa mundo na tinanggalan nila ng karapatan. Ngayon, isa lang ang masasabi ko din, mukhang pagkatapos ni Bato de la Rosa, patuloy na maghihiring doon sa ICC, malamang ang sunod na po niyan, mga minamahal ko mga kababayan na huhulihin, ay ito pong si Bongo. Kasi isa siya. Isa po siya sa isa yung pangalan niya na sinasabing kasabwat ni Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na pumapatay sila ng mga Pilipinong may karapatang mabuhay dito sa mundo. So, sa totoo lang mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa mga Duterte maging sa kanilang mga kaalyado, nakikita ko na po. Ito yung senyales na talagang kalooban po ng Diyos ang mga nangyayaring ito, sapagkat kitang-kita naman po na pagdating sa panloloko, talagang manloloko tong mga to. Pagdating sa pandarambong, talagang mandarambong tong mga ito. Pagdating sa pagpatay sa mga inosenteng mga Pilipino, talagang makikita natin grabe, mga mamamatay tao talaga, mga masasabi natin mga walang konsyensya, mga walang mga puso. Talaga masasabi natin na mas hayop pa sa lahat ng hayop yung pag-uugali po ng mga ito, sa totoo lang. So ganun pa man, gusto ko lang iparating din kay Bato de la Rosa na huwag mo naman ipahiya, huwag mong ipahiya yung mga Pilipinong, o lalong-lalo na yung mga DDS na pinapaniwala mong matapang ka. Ngayon, kung matapang ka talaga, Bato de la Rosa, pakita mo naman doon sa mga DDLs na pumapalakpak sa mga sinasabi mo. Huwag mo silang ipahiya kasi pag sa ginagawa mong yan, mukhang pati yung mga DDLs ay niloloko nyo. Hindi lamang yung mga hindi naniniwala sa inyo, pati yung mga DDLs na napapaniwala ninyo, naloloko ninyo. So, ang masasabi ko lang, magpakalalaki ka. Sayang lang yung pangalan mong Bato. Kung talagang totoo kang Bato, magpakalalaki ka. Mayroon bang batong ganyan? Walang batong ganyan. Ang totoong Bato, matikas, matibay, matapang, humaharap sa kahit anong laban. Ikaw iba magaling ka lang magsalita, magaling ka lang kung akala mo kung sino kang lalaki, pero ang totoo, iduwag ka naman pala, 'di ba? So kung saan kami ngayon nagtatago, Bato de la Rosa, lumabas ka sa lungga mo, harapin mo si Senador Antonio Trillanes na hinahamon mo, o sabi mo make my day, o ngayon ginagawa na ni Senador Antonio Trillanes yung araw mo. O nasaan ka ngayon? Akala ko ba hindi ka takot? Ang daming interview sa iyo ang daming interview sa iyo. Ina-interview ka ng mga sikat na mga reporter, in-interview ka ng mga sikat na mga anchormans, 'di ba? Ang tapang-tapang mo doon, ngayon nasaan ka na? Ito 'yung sinasabi ko na pagkatapos ni Bato de la Rosa, si Bongo na. 100% 'yan, mga minamahal ko mga kababayan, no? Kasi sila yung isa sa mga pangunahing nakalagay doon sa listahan na kasama o kasabwat ni Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na gumagawa sila ng krimen, noong mga panahon na naging kasangkapan sila ng bansang China para ubusin ang mga Pilipino, na kung saan ginamit lang nila yung war on drugs na yan para patayin yung mga Pilipino nang sa ganon, mga minamahal ko mga kababayan, madali tayong masakop ng bansang China, dahil ang gusto ng bansang China, ang dumami sa bansang ito ay mga Chino at hindi mga Pilipino. Kaya dinaan nila sa sakit, dinaan nila sa COVID na kahit wala naman talagang COVID, dinaan nila sa mga ganyan-ganyan kahit hindi totoo, no? So gawa-gawa lang nila, isa yung poison na kung saan ay pinakalat sa Pilipinas para maraming mamatay na Pilipino, at kasunod nun yung pagpatay ng sinasabing mga adik daw na kahit hindi naman mga adik.
So akala ni Rodrigo Roa Duterte sa ganong technique mauubos ang mga Pilipino, pero sadyang napakabuti po ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos na magwagi yung masamang balak ni Rodrigo Roa Duterte maging ang bansang China at ng ilang mga alipores ni Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, Bato de la Rosa, nararapat lang siguro na harapin mo yung kapalit o yung harapin mo yung kaparusahan sa mga ginawa ninyo, na kung saan ay pumatay kayo ng mga Pilipinong may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili sa hukuman. Ngayon, Bato de la Rosa, para hindi mapahiya yung mga supporters mo, para hindi mapahiya yung mga naniwala sa lalo na yung mga didiles, nararapat lamang siguro na humarap ka, lumabas ka, huwag ka magtago sa palda ng asawa mo. Huwag ka magtago sa kung saan ka man nagtatago ngayon. Lumabas ka, ipakita mong lalaki ka. O takot kang mapahiya. Alam ko na, takot ka talaga mapahiya dahil si Senador Antonio Trillanes ay sadyang mas magaling, mas matalino, mas matapang kesa sa iyo. Si Senador Antonio Trillanes hindi tumatalikod, hindi umaatras, lumalaban. Walang maraming salita. Pero ikaw, nako, yung laki ng katawan mo, siya namang liit ng kaduwagan mo. Yung laki ng katawan mo, ng ulo mo, siya namang liit ng itlog mo, no? Malaki lang yung, malapad lang yung pagmumukha mo, pero ang totoo, wala kang sinabi kay Senador Antonio Trillanes. Mas bakla ka pa kay Harry Roque, mas duwag ka pa sa totoong bakla. Dahil sa totoo lang, naalala ko yung mga sinabi mo, Bato de la Rosa. Naalala ko yung mga kayabangan mo, yung mga paghahamon mo. Pero ngayon, nasaan ka? Nagtatago ka, takot ka naman palang maaresto. Tapos sinasabi mo na handa ka. Hinahamon mo si Senador Antonio Trillanes, sinasabi mo na puro salita lang yan, wala naman yan, ganito, ganyan. Ngayon nandiyan na, ikaw yung wala. So madaling salita, duwag ka, ikaw yung walang sang salita, at ikaw yung uri ng taong hindi dapat paniwalaan. Kalbo ka na, sinungaling ka pa. So yun lang ang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang tingin ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa tingin ng bayan. Maraming salamat po.